Dito na tayo sa last part mga boss, na ang problema nga ni customer, medyo malalim na yung brake pedal niya. At dito naman sa transmission, pag nilagay niya daw ito sa drive, delay na daw yung hatak. Punta na ako dito sa ginagawa ko mga bossing. Kung makikita nyo nga, nailagay ko na yung plug niya dito sa transmission. Ayan yung ginagamit kong Allen wrench mga boss, flower type yan. Ihigpitan ko na itong plug niya dito sa ibabaw ng transmission. Ayan mga boss, nahigpitan ko na itong plug niya, kaya balik ulit ako dito sa pagpa-flashing na ginagawa ko dito sa makina. Actually mga boss, naka-consume na rin ako dito ng 10 minutes na naka-start niya itong makina, kaya pa-switch off ko na yan. Sige, switch off ko na. Off ko na. After nga ma-switch off itong makina, balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan para ma-drain ko naman itong langis na ginamit kong pang-flashing. Siyempre, number 17 na box wrench yung ginamit kong pantanggal dito sa drain plug niya. At kung makikita nyo mga bossing, yung langis na ginamit kong pang-flashing, medyo nangitim agad siya. Punta nga muna ako dito sa lumang oil filter. Gumamit ako ng oil filter wrench siya mga boss. Tapos pipihitin ko pakaliwa itong lumang oil filter niya para maluwagan ko yan. Ganun lang naman mga boss, basic na basic. Kung kayo ang mag-change oil ng sasakyan nyo at ganitong klase, di ba? Kayang-kaya nyo gawin. Kayo na yung mag-DIY. At dahil nga sa maluwag na yan, kamayin nyo na yan sa pagtanggal. At kung meron kayong panghangin, hanginan nyo itong loob ng makina para mas madrain nyo ng maayos yung ginamit yung pang-flashing na langis. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nung inanginan ko itong loob ng makina niya, biglang lumakas pa yung tumutulo na langis. Tapos, maya-maya lang, pahina na yan. Ayan na, patak-patak na lang. After 5 minutes mga boss, wala na siyang tumutulo. Kaya punasan ko na itong paglalagyan ko ng bagong oil filter, pati itong oil pan. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong drain plug. Tapos, gamit yung box wrench sa number 17, higpitan ko na itong drain plug niya. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong oil filter. Siyempre yung o-ring yan, huwag yung kalimutang pahiran ng langis para pag hinigpitan nyo itong bagong oil filter, hindi mapilipit yung o-ring. Actually, kung kaya nyo higpitan yan gamit yung kamay nyo, okay lang naman. Kaya lang, pagod na yung kamay ko mga boss, kaya gumagamit ako ng oil filter wrench. At dahil sa okay na ako dyan mga bossing, punta na ako dito sa ibabaw ng makina. Tapos tanggalin ko muna itong ginamit kong panghangin. Surfly yan mga bossing. Kapag sali naman ng langis dito sa makina, may nakaredy si customer na 1 gallon. Pero hindi ko muna isasalin lahat yan. Siyempre, gagamit muna ako ng dipstick. Para sigurado ako na tama nga yung sukat ng langis na isasalin ko dito sa makina. Ayan mga boss, yung dipstick kung makikita nyo, hinugot ko tapos pupunasan ko yan. Tsaka ako yan itutusok ulit. Idiin ko siya ng todo. Pag nailagay ko itong dipstick, tapos huhugutin ko yan. Para makita ko yung tamang sukat ng langis dito nga sa dipstick. Ayan mga boss, kulang pa. Kaya magdadagdag pa ako. Ile-level ko yan sa dipstick. Pandar na. Mamaya! Excited? Naging ugali ko kasi mga boss, bago ko pa start itong makina, dapat naka-level na yung langis niyan dito sa dipstick. Ibig kong sabihin naka-full na siya. Na after ko magdagdag ng langis, ilagay ko na itong engine cap niya, tapos pa-start ko na itong makina. Oh, di ba? Mas matahimik na tahimik ngayon. Sabi ko sa iyo eh. 10W40 lang, mas okay na yun eh. Hala, kain mo tayo. Kita mo, bigla mo ako papakainin. Sabi ko sa iyo eh. Oh, di ba? Iba talaga pag na-flashing eh. Ganda ng tunog eh, di ba? Nalinis eh. Parang kunda ngayon. Eh, doon sa pinagpapagawa mo, dyan at pina-flashing yan eh. No? Oo, ganda ng tunog oh. Di ba? Sabi ko nung mapalood siya, nagpa-plasing. Maganda ito ah. Plasing. Ganda kasi nalilinis. At dahil sa okay na yung pag-change oil ko sa makina at sa transmission, switch off ko na muna itong makina. Kasi nga, itutuloy ko naman yung pag-check up ng preno. Pero dito na ako sa likuran kasi tapos na ako sa harapan mga bossing eh. Eh ang problema pa kasi nito, medyo malalim na yung brake pedal niya. Na pag ganyang problema, syempre, mahina ang preno. Kaya i-check ko itong brake shoe niya dito sa likuran. Pag manipis, palit. Pero pag makapal pa, lilinisan ko lang yan tapos i-adjust. Ayan mga boss, tatanggal ko na itong gulong. Gagamit ngayon ako ng ball hammer, paluin ko itong brake drum niya para makalugyan nang sa ganon mahugot ko itong brake drum. Pero bago ang lahat, ilapit ko muna itong camera.
Kung makikita nyo mga boss, yung brake shoe niya, makapal pa. Kaya ang gagawin ko dyan, lilinisan ko lang yung brake shoe, liliyahin ko yan, kabilaan, tapos i-adjust. Na after kong maliha itong brake shoe, gagamit ako dyan ng panghangin para yung mga alikabok o kalawang dito sa brake shoe niya, pati yung dumi na rin, matanggal. Oo, lalim mo talaga ah. Kaya nangyayari, duplicate ako. Doble, ayaw mo nung pa. Ayaw mo nung parang jeep ka. Oo, parang yun. Ang klase na ito ah. Oo. Kailangan na itong ganito sa tagig. Narinig yung mga boss, sabi ni customer, di bomba na pala itong preno niya. Kasi nga, malalim na yung brake pedal. Pero basic lang yan mga bossing, i-adjust nyo lang naman itong brake shoe kung makapal pa. Pero bago nyo gawin yun, syempre na naman, linisan nyo muna itong kabuuan ng preno nyo. Yung brake drum, pati itong brake shoe. Kung meron kayong budget, gamit kayo ng brake cleaner, isprayan nyo yan para malinis ng maigi. Pero kung wala naman, pwede naman hanginan nyo lang din o kaya naman gamit ka ng paintbrush para matanggal mo yung alikabok at kalawang na kumapit dito sa brake shoe at brake drum. Pag okay na, pwede ka na ngayon mag-adjust ng preno. Ito, yan o. Ang pako niyan. Kabuka yung preno. Titingnan mo yung ipin. Dapat yung ipin sa lungat. Yan o. Dapat yung ipin lalaban. Diba? Pag dito kasi, hindi ikot yan. Oo. Yan o. Dapat laban yung ipin. Or ang ibig kong sabihin, yung ipin niya dito sa brake adjuster. At pag sinalpak mo itong brake drum, yan o. Yan o. Medyo masipasok. Sige. Pero pag pasok niya sa loob, Swabe. ha? Bawal Sabi. pasok sa loob. Ipaliw mo ng konti. Maluwag na yan. O, kita mo, maluwag na, di ba? O, di ba? Ganun. Pito mo na kamay mo para alam mo. Ano? O, di ba? Tama siya. Oo, tumitigil siya. O, di ba? Tumitigil. Oo. O, yan. Yan ang ibig kong sabihin. Ang dayo mo, Pangasinan eh. Actually mga boss, sa paggawa ko nitong sasakyan, tinuturuan ko na rin si customer. Kasi taga Pangasinan pa siya eh. Pagtapos ito, uuwi pa siya ron. Pag ganyan na electric, masyadong mahigpit ang ano mo, ha? Dapat ganyan ang gulong niya, may ikot, ha? Pag ganyan na electric kasi yan eh. Basta tama na yun, kasi may gulong na yun, mabigat na, kaya akala mo maluwag eh. Pag ganito kasing electric ang handbrake, hindi pa pwedeng masyadong kapit yung pagkaka-adjust mo ng preno. Delikado kasi yun, lalo na electric itong handbrake mo. Yung dipindot ba? Kaya para hindi ka mag-alala, yung tamang pag-adjust lang yung gagawin mo dito sa preno. Tanggalin ko na nga itong drum brake. Yan o, papaloy mo lang dito o. O yan o, di ba? Tapos mahila mo na yan. Maluwag na talaga na. Huwag na. Kaya nga, yun nga. Kaya nga sabi ko, parang lumalalim ah. Paano ba naman hindi lalalim yung brake pedal niya pag inapakan? Masyado nang malayo yung adjustment nitong brake shoe dito sa brake drum. Kaya pag ganyan mga boss, gaya nga ng sinabi ko, kung sa palagay nyo makapal pa yung brake shoe, linisan nyo lang tapos i-adjust. Napaka-importante rin kasi mga bossing na bago kayo mag-adjust ng preno or ng brake shoe, dapat linisan nyo muna. So, pwede rin kasing manikit kapag hindi nyo nilinisan yung preno tapos mag-a-adjust kayo. Na-experience ko na yung kaya ko yun sinasabi. Kaya nga kung mapapansin nyo mga boss, yung mga EPS ngayon na rack and pinion, nagagawa ko yan ng paraan. Kasi before, gumagawa ako ng mga manual na rack and pinion, hindi pa uso masyado yung power steering. Ayan mga boss, malinis na itong preno, kaya pihitin ko na itong brake adjuster niya. Pataas yung pag-adjust na ginawa ko dyan mga boss, nakita nyo naman, di ba? Ayan mga boss, na-adjust ko na itong preno ni customer, kaya ibalik ko na itong brake drum. Yan, yung ayun, pag pinasok mo, di ba, masikip, di ba, pasok mo, may kumakapit, di ba? Oo. Di ba? Pero pag pinalo kayo, lumag yan. Sige, ikutin mo yan. Di ba? Ganun. Di ba? Ayan, medyo may sabit konti, di ba? Alam mo na, layo-layo mo Pangasinan eh. Dapat matuto ka. Alam niyo mga boss, yung mga dumadayo sa akin, lalo na't galing pa ng probinsya, tapos willing silang mag-DIY, tinuturuan ko talaga yun. Para sa susunod, sila na yung gagawa ng sasakyan nila. Subukan mo ngayon yung handbrake. Handbrake mo siya. Tapos, after niya nga ma-handbrake yan, ipapasubok ko sa kanyang ikutin itong gulong. Handbrake hindi na, handbrake mo lang. Sige, ikutin mo ngayon itong gulong.
Para alam mo. Nakalaka. Oh, di ba? Oh, maganda na kapit niya. Oh, sige, release mo nga yung handbrake. Eh ako naman ginagawa yan para ma-experience ni customer kung gaano kalakas yung handbrake niya. Narinig niyo yung motor ng handbrake, ang lakas, di ba? Dapat pre-wheeling yan. Oh, di ba? Ganyan. Oh, di ba? Oh, alam mo na mag-adjust. Huwag masyadong kapit. Kasi electric yan eh. Mamaya, di bumitaw. At dahil so okay na ako dyan mga bossing, iscan ko naman daw itong sasakyan ni customer. Siyempre, i-connect ko na itong software ng scanner ko. After nyan, ilagay ko na dito sa scanner yung detalye ng sasakyan niya. Siyempre, kasama dyan yung makina, yung model, etc. Kung ano yung hinihingi nitong scanner ko, kailangan pasok siya. Para ma-diagnose niya ng maayos yung mga sensor, siyempre naman. At kung may lalabas naman ng fault code sa pag-scan na gagawin ko, kung kaya i-delete, i-delete. Ayan na mga boss, i-quick test ko na yan. Sa mga na-scan ko, mukhang ito lang ang good ah. Ayos ah. Ayos oh. Walang sakit ah. Ayos ah. Walang sakit ah. Bilis eh oh. Wala. Negative. Magaling kang bata ka. Hindi maayos. Punta tayo sa report. Kung may report. No fault code present. It's good to be true. At dahil so okay naman ito mga boss, wala naman siyang lumabas na fault code. Pag road test na kami ni customer, Okay, it's good to be true. No fault code present. Rotis naman tayo. sa pag-road test na gagawin namin, syempre para malaman ko kung okay na ba itong preno niya, tapos hindi na ba delay yung hatak, matulog na ba itong sasakyan. Bomba preno. Hindi mo binomba yung preno? Hindi pa. Seatbelt tayo. Tutulog yan. Wawang-wang eh. Eh di wow, grabe mag-testing ng preno ito. Akala ko ang sinusubukan niya yung hatak. Bigla pa naman nag-preno. Ayos na. Muntik pa ako sa ba? Parang galit ka sa... Wala. Ano kanan tayo? Kaliwa. Traffic. Dito mahaba takbo natin dito. Ah. Pati testing mo dito yung tuling niya. Oo. Ano? Kagaan dapat tumakbo yan ha. Oo, dahil talagang change oil ay. Change oil. Palit ang Madulas langis. na madulas. Oo. Oo. Ano? Wow! Preno. Whoops! Oo, isang tapak lang ako. Alalay lang yung preno. Hindi alala. Susubsub ako Hindi. din. Hindi ako, layo naman. Ah. Layo naman ako. Baka madali tayo sa likod eh. Hindi, layo siya. O sige. O sige, ready na ako. Ano mo na yan? Ano ako? Hampasin natin ito ng 5 piso. Very good. Yan. Minimum piso yan. Yan. Sige. Nag-ipon pa na kayamanan sa langit tong si Bossing. Yan. Dapat magaan ha. Walang plastikan, sabi mo yung totoo ha. Oo ah. Oo. Pangkasinan ng biyahe mo. Madulas yung kanyang kuna, yung madulas ng talagang arangkada niya eh. Mabilis ba? Mabilis? Parang hindi na pa, yun. Uy, nakakadalawa na, nakakadalawa. Sumisigla eh. Kanina hindi na sumisigla eh. Nung harapan natin ka eh. Ha? Wala, hindi pa sumisigla. Galaw. Oo. Okay. O, diba? Walang traffic dito. O yan, hiritin mo. So. Lakas. May sabihin po, ito may nakahabol ba ito? Yung OD. Ito subukan ko. Ito. Overdrive. Diba? Mamaya 60, sa 60 natin birahin. Ayan! Open! Sige! Maganda, masubukan ko, matulin talaga. Yun! Oy! Matungal na siya. Matulin nga, oh. Di ko Matungal na talaga oh. Ba? Matulin talaga, idol. Oo! Ayun na! Yan. Alam mo na Hindi niya nalaman. Natunog eh. Ayos. Lakas pala, no? Oo. Yan ang driver. Matungal Ito yung magandang kasama mag-test. Talagang hataw sa hataw. Di ba? Oo ah. Sige, yung truck yan. Sorry, cut muna tayo. Isa pa lang. Walang problema yan. Maliit eh. Dali tayong... Joke lang yun. Oo. Ba, talagang hahataw pala to.
Anak ni Kula po, pag ganito ang driver, tapos ganyang katulit at wala nang lubak-lubak, ay magkikita ulit kami nito. Okay. Balik na tayo. Sige tayo. Nakakatakot ka magbanayo. Yari ka na naman. Hindi ka. Talaga pala pagbibigyan ako nito pag sinabi kong tulinan. Ba talaga? Pagbigyan Di niyo ba ako. talaga pag bagong palitang ano eh, di ba? Hindi pwedeng ATF. ako na, nakapasok na ako eh, di ba? Oo. Yan talaga mga driver, kailangan Tira pasok. pagbigyan na. Oh, yan, bira ka. Bira ka. Bira naman ako. Oh, yan, Ayos. tayo mo yan. Tulin pala nito, no? Hindi nga eh. Walang iya. Bakit yung iba, hindi matulin? Hindi, siguro nasa driver Hindi, yata ang nasa driver talaga. yun. Sa driver Oo. talaga. Wala to. Mapapagang balik sa akin ito pag ito ng ganito. Hindi, sinubukan ko lang ngayon yung arangkada nito. Pero okay. Oh, yan o, umakit siya o. Umakit ang kanyang kuwan. Ganun siya. Oo. Pagka naka-udi. Yung iba kasi RPM, nag-i-stack eh, no? Tumitigil na lang eh, no? Oo. Wala na, di na makatak. Minsan, bilis eh. Kaya lang, bibis din tibok ng puso ko eh. Yari yan o. Itutok mo ba naman sa truck eh? Ako yung nandito sa gilid. Ikaw, nasa libre ka rin. Buti mabike yung truck. Oo, binusinahan ko, itabi. Tumabila na konti, bahala ka sa buhay mo, sabi. Bahala ka lumusod. Ayos, ano? Oh, pakita niyo yun? Pakita mo yung pulis na yan, oh. Oh, lakas ng overtake. Malakas. Malakas. Madulas eh. Madulas ba? Madulas na? Madulas eh. Oo. Oo. Talagang Talagang ano sulit na sulit yung subok mo Pati preno. Yung hatak, ayos. Oh, ayan pa. ano, bigyan ko na ito. Baka sabihin, grab. Oh, yeah. Maning-maning na sa iyo takbo ng Pangasinan yan. Oo ah. Hindi ko binibirit, pinamataas ko 100 lang. Pero pagka ako yung nagmamadali. Ngayon lang, tinesting mo lang ngayon. Oo, pero pag nagmamadali, 160 talaga palo nito. Pero dati nagdi-delay na talaga siya, nagdi-delay. Hindi. Yung before ko gawin, nagdi-delay na. Oo. Sabi kay... Dumi ng langis eh. Oo, ito nga, dumi na lang ito. Kung bagay po nagpapangsyon siya, kaso delay siya. Magdi-delay na talaga yan. Mas maganda pa nga kung napalitan natin ng filter eh. Kaya lang, wala ka nang mabili. Hindi, papalitin ko ito after siguro mga 4 to 5 months. Kahit 1 year, okay lang. Oo. Masyado mabilis. Muli mga boss, maraming salamat naman at nakabalik pa kami ng buhay. At sana sa bawat video na napapanood nyo, nakakakuha kayo ng idea. Nang sa ganun, hindi na kayo napapagastos ng malaki. At kung hindi naman kabigatan sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat!